Okay, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Farmers Instructor na Smith din naman. At bago tayo magpatuloy ay gusto ko lang muna basahin ang ating content ngayon na nagmula sa katanungan ni Jose Emerson Florendo. Ang sabi niya, Sir Idol, tanong ko lang po kung bakit sa ilang pasok ng bala sa chamber, pangalawa or pangatlo, kung bakit napupunggok ang bala ng 45 1911 arms core. Salamat po. Kahit hindi naman ito, kahit anong brand na bala at kahit anong caliber, ito ay nangyayari. Kung paulit-ulit natin na itina-chamber, tinatanggal, tinitesting natin yung mga pagcha-chamber ng ay bakit yung bala ay umiigsi, napupunggok o ang tawag sa English ay setback bullet o setback ammo or pushback ammo. So, bakit daw? Nangyayari yun. So, ang bago natin yan sagutin, ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan sa lahat ng mga nagsishare at naglalike ng ating mga videos dahil nakakatulong kayo sa ating mga beneficiaries. Nakakatulong kayo para lumaki ang ating YouTube channel. At marami rin na nakakaalam ng ating YouTube channel o kumbaga lumalaganap. At lalo tigit maraming salamat do sa mga hindi nag-i-skip ng ads dahil tayo ay nadadagdagan ang ating revenues. Kumbaga, yung revenue natin ay nadadagdagan sa hindi ninyo pag-i-skip ng ads. Okay, kaya nakakatulong kayo. Maraming salamat sa inyo. At lalo tigit maraming salamat din doon sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Yan pong number na yan ay number ng aking anak na aking tresurera. Huwag po ninyong tawagan yan para kayo ay bumili ng ano pa man, ng baril o ano pa mang gamit. Wala po kaming ibinibinta. Magtanong lamang kayo dito sa YouTube ng inyong mga problema at sasagutin natin sa abot ng ating maliit na kaalaman. At maraming salamat lalo tigit do sa mga nagpadala din sa ating premiere videos sa panguna ni Noli Peace America. Thank you sir sa iyong mga pinadala at malaki ang naitulong mo sa ating mga bata lalo tigit do sa mga binili natin ng school supplies nitong nakaraang pasukan. At gayon din kay Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia, kay Jubil Platon. Okay, ang Panginoon na lang ang balang gumati sa inyong mga kabutihan. Ayan, at doon naman sa katanungan ni Jose Emerson Florendo, bakit daw yung mga bala, okay, checkin muna natin, double check tayo sa mga bala na pan-demo natin. Ito ay mga, tatlo lang gagamitin natin. Ito ay mga wala nang primer, ayan may mga kulay puti yan. Wala nang primer yan, so double check lang. So, pag yan ay nakalagay sa magazine, mapapansin natin, maglagay lang tayo ng tatlong dami, mapapansin natin na ang tayo ng bala ay naka-angle pa angat pa ganon. Hindi siya nakapantay. Dahil yan, ang position yan ay mas mababa yan sa chamber ng barrel, nakaganyan siya. Nakaganyan siya diyan, siya diyan. Kaya yung ating mga barrel ay may mga chamber yan, may mga ramp yan, ito yung mga ramp, na kung saan dyan tumatama yung head, unang tumatama. Hindi pare-pareho ang mga ramp, papakita ko lang sa inyo yung iba-ibang klase ng ramp. Okay, so merong merong mas mahaba yung ramp, okay, mas mahaba yung ramp nito, at ito naman ay medyo maiksi lang yung ramp, at ito naman ay mas maiksi yung ramp. Okay, so ang bala kasi ay ang position niyan ay nakaganito. Yan, nakaganyan yan dyan. So pag itinulak yung bala, itutulak yan ng slide, yan ay tatama dito sa ramp nito. Tapos yan, pag tama ng bala dito sa ramp, siyempre ang tatama dyan ay yung head. Okay, pagkatapos tumama dyan yung bala, ang mangyayari pa dyan sa bala na yan, pag tumama yan dyan, ay tatama pa yan doon sa taas. Gaganon pa yan sa taas. So dalawa ang tinamaan, saka pa yan papasok na pa ganon. Tumama dito sa ramp, itinulak pa ganon, tumama pa sa taas, at saka gaganon pa yan. So,
Parang dalawang tinamaan. Kaya nga, yung pagtutruting, ito ay, yung pagtutruting, kaya yung sinasabi natin truting, may video tayo niyan, yung matalas dito sa gilid, ay inaalis yung talas ditong gilid na to, itong mga gilid na to. Yan, tatanggalin yung talas na yan. Yun ang At never, wag ninyong itong ramp na ito ay wag ninyong bawasan. Kasi pag yan ay binawasan ninyo, ang mangyayari sa inyong bala ay gaganyan. Gaganyan yung bala ninyo. At lalong hindi papasok sa chamber. So, wag ninyo ito, kung nagmamalfunction yung ninyo, wag ninyong bawasan itong ramp na ito. Lalong magkakaproblema ang inyong baril. Kaya yung mga 1911, lalo yung mga walang ramp na baril, ay ganun ang nangyayari. Binabawasan ito pag nagmamalfunction, yung mga bala naman nila ay mga reload na mga buntis na, expanded na. So, ang pag-didiskinitahan ay itong ramp na to. So, hindi ito dapat bawasan. Ito ay may video tayo kung paano ito ipalis. Ito ay pwedeng ipalis para ito ay maging madulas na madulas. Pinapalis yan. May video na tayo niyan. Para pag tama dyan ng head, ay madulas at madaling pumasok na ganon. So, yan ang isang sikreto ng mga baril. Akala nung iba at nagmamalfunction, itong ramp na to ang babawasan, lalong hindi yan. Ang bala ninyo, gaganyan lang yan. Dahil hindi tataas yung niyan, yung bandang puwit niya, yung itong banda dito, hindi tataas. Gaganyan yan, lalong babarayan dyan. So, ganun. At, dapat talaga, kung napanood niyo yung aking video, dapat hindi laging, yung bala na yun ay laging tinitesting ninyo. Pwede kayo magtesting na ganun, pero pa iba-ibang bala. Huwag ninyong mga 3 beses, 4 na beses, 5 beses. Paiksi ng paiksi yan. O magsisitback yan hanggang sa malaya ninyo. Sitback na yan at yun ay delikado ng iputok. May video na tayo niyan. So, ayan ang papakita ko sa inyo yung aktual ng pasok ng bala. Okay. Ito ay na-check na natin ito na dami. Ang ginamit natin ay itong Taurus dahil open ang ibabaw. So kung makikita ninyo, ayan yung bala niya ay mababa. Ito yung kanya, kumbaga yung butas niya mababa at medyo naka-angle pa ganun do sa butas, pero mababa ang niya. Kaya pag yan ay yung bala niyan itutulak at makikita ninyo na sa baba siya, dun siya sa ramp, ayun sa ramp siya tumama. Yun, makikita ninyo dun. Sa ramp siya tumama, yun. At saka siya pa lang siya papasok. So yun ang yun ang ng bala sa totoong pag natin yan, yung gano'n tingnan ninyo, mababa, di ba? Kaya yan, pag inano ninyo yun, mabilis lang, kaya hindi natin nakikita ng ating mata. Yan ay hindi talaga nakashoot. Sa ramp talaga yan tatama. Ayun kita-kita natin sa ramp nakatama yan hindi man sa butas. So ganon. Kaya lalo't kaya titingnan ninyo yung inyong mga kung meron kasi ring na mga magazine na mababa ang pagkakasa. Kinakailangan nito ay sakto ito dun sa ng slide, sakto dun sa slide na ganyan. Dumadaan kasi ang slide dito, hindi naman ito pwedeng sobrang taas, tatamaan ito ng slide. Sakto yan dun sa ilalim ng slide. Pag ito ay mas mababa, mas malaki ang tendency na ganun ang mangyayari. Yung bala ninyo ay magiging pushback o iiksi yung bala ninyo. So ayan ang yun ang totoo niyan ay ganun. Kaya nga ang sabi nga ay hindi dapat na yung bala ay lagi natin tinitesting. Yun ang bala ng bala. Yung isang bala na yon o yung 5 bala na yon, yun lagi ang tinitesting natin na ganun.
ay magiging setback yung ating mga bala. Ganun ang pangyayari niyan. So, mas maganda, lagi ninyong lilinisin itong ramp na to. Pag nakita ninyong madumi na yan, kahit ano yun ninyo, yan naman ay nadudukot naman yan ng basahan. Okay, nadudukot naman yan ng basahan. Ito, pwede naman ninyong dukutin yan. Yan. Pwede ninyong dukutin yan ng basahan. Kung kayo ay nagmamadali at kung may time naman kayo maglinis, edi mas magandang laging malinis yan. At inuulit ko, wag ninyo itong gagalawin, itong ramp na to. Diyan maraming nagkakamali pag ginalaw ninyo itong ramp na ito. Yung mga gilid niyan, pwede ninyong galawin. Pwede ninyong tanggalin yung talas niyan. Yun ang tinatawag na troughing. At may video na tayo niyan. Pero itong ramp na to, ang pwede lang ninyong gawin diyan ay ipalis. Polishing, pakikinisin. May video tayo niyan kung paano ginagawa yung pagpapalis. Okay, ibang topic yun. So ayan, ang may advice ko lamang sa inyo na pwede ninyong gawin sa inyong mga barrel. Dahil napakamahal ng barrel, huwag kayong basta-basta na lang kikil ng kikil dyan. Hala, bawas kayo ng bawas, hindi ninyo alam. Napalayo kayo ng napalayo, napalalim ito ng napalalim. Lalong hindi papasok ang mga bala ninyo sa chamber. Okay, sana may natutunan kayo sa katanungan ni Jose Emerson Florendo. Okay, at maraming salamat sa inyo. God bless us all. Thank you very much.